Adjust muna tayo ng mic. Anyway guys, hi, what's up? What's up? Kamusta kayong lahat dyan? Ayan, magandang hapon sa inyo. It's been a while, ano? It's been a while. So, kamusta naman po ang pagsi-celebrate nyo ng Pasko? Medyo hindi tayo nakapag-vlog na ilang araw kasi nagkaroon tayo ng mga dentist appointment. So, may mga kailangan linisin, ayusin, at tanggalin. Hindi tayo makapagsalita ng maayos. So, I was asked to at least have some rest. So, almost right after ng holiday, ayun, we went to see our dentist and nagkaroon ng mga procedure kaya tayo ay na-constrain sa pagsasalita. But anyhow, nandito na po tayo kaya pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na na-miss out natin during the holidays. So, isa na nga po rito yung nakikita nyo, ang pangangampanya ni Dan Fernandez. Grabe na talaga. Ayun guys, sandali check natin. Tama ba mga audios natin? Ayun. Kaya pala hindi ko marinig. There. Ayun. Tinis ko muna. Yung mic gumagana yung... Wait nga, adjust tayo ng konti. Ayan, tama naman. Okay. Okay naman tayo sa ating mga settings. There you go. So, ito na nga guys, actually, dalawang taong pag-uusapan natin ngayon. Isa na dito si Dan Fernandez at saka si ngayon ay Senator Cynthia Villar. Grabe, wala akong masabi. Wala akong masabi sa mga pinagsasabi na itong mga ito. But clearly, there is a violation kung tutuusin ng Omnibus Election Code. At pag-uusapan natin yan. Ipapakita ko sa inyo exactly kung anong part ng violation ng election code ang na-violate ng mga taong to. Okay, panoorin muna natin ito at pag-usapan. Ano kami lalo ito? Kasi gusto mo namin, naku, bilang tatakbo mong gobernador, hindi ko naririnig. Sandali nga. Okay. Ayun. Hindi na tayo. Ulit. Ayun po, bakit po kami lalo ito? Kasi gusto mo namin, naku, bilang tatakbo mong gobernador, humingi po ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dalang biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Aside doon sa bibigay ko ni Congressman Dodo Nain, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami ni Dodo, kapag po siya congressman. Nanunigit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor John Amante, triple ang ibibigay namin sa inyo. Okay po ba yun? Okay. Yun po, bakit po kami narito? You know what? I feel bad for those people who's been here. So makikita mo naman yung mga estado ng buhay nila. Unang-una sa lahat, hindi man lang kayo binigyan ni Dan Fernandez ng kahit konting dignidad. 'Di ba? Imbes na sabihin niya sa inyo, bibigyan niya kayo ng maayos na serbisyo galing sa gobyerno. Pinagmukha kayong pera ng demonyong ito. 'Di ba? Hindi man lang siya nahiya.
Hindi man lang siya nahiya. Parang pinaramdam niya lang sa inyo, pinamukha niya lang sa inyo na kaya kayong tapatan ng pera. Alam niyo sa totoo lang 'no, one thing that I've learned growing up as, as a poor child, hindi naman natin kahit kailan sasabihin na mayaman tayo, eh. And even if siguro 'no, i-bless tayo ng yaman ng Lord ni Lord, mas gugustuhin ko pa na yung pera na meron ako ay naitutulong natin dun sa talagang nangangailangan. Now, one thing that I've learned over the past few days, yung mga cancer patient na dumadaan sa FYP ko, mga Filipino they have to go through a lot of process para lang maka-acquire ng mga free medication. Sa totoo lang, one of the growing numbers of diseases dito sa ating bansa ay cancer. Okay? And dun ko lang nare-realize na ang daming government hospitals na dinadagsa ng mga kababayan nating kapos para lang makapagpa-chemo. Alam niyo ba kung magkano ang gastos ng chemo even if kayo po ay nasa government hospital magpapa-chemo? More or less nasa 50,000. Sabi ko, more or less nasa 50,000 ang per cycle ng chemo. Wala pa dyan yung pa-lab test mo, wala pa dyan yung pa-PET scan mo. Imagine niyo yung PET scan, nasa 60,000 NKTI na yun. National Kidney Institute na. 60,000 PET scan. Para lang makita kung nag-spread ba, lumaki ba, lumiit ba, nawala ba inyong cancer. Ito yung mga pasyente na kapos ang nangangailangan. If this government assistance is readily available with easy access to those who are in need, mas gugustuhin pa ng mga kababayan natin yung mga ganun. Kaysa yung mga kachipan na ganitong ginagawa ni Dan Fernandez. Diba? Alam mo, pag mahirap ka, dalawa lang ang meron ka na dapat mong tinitindigan. Alam nyo kung ano. Number 1, dignidad natin. Pangalawa, edukasyon. Hindi mo kailangan maging mayaman para magkaroon ka ng dignidad o edukasyon. Pero kung may mga gaya ni Dan Fernandez, na kaya ko yung bilhin, diba? Kahit sabihin nyo maging practical na lang tayo, kailangan na ng pera. Hindi naman natin yan inaano eh. Lahat naman tayo kailangan ng pera eh. Tandaan nyo, mas maraming kapos na Pilipino kaysa mga mayayaman. Kaya nga sila yung mayaman dahil sa mga kapos eh. Dahil hinahayaan natin ang mga gaya ni Dan Fernandez na nag-i-exist. Magkano halaga ng pagkataon nyo? 5,000? 15,000? Diba? Dapat yung mga gaya nito ni Dan Fernandez, hindi niya yan binoboto. Hindi nyo binoboto ang mga taong niyuyurakan ng pagkatao ninyo. Minamaliit ang tingin sa inyo. Diba? Yung kayang bilhin yung dignidad ninyo, kayang bilhin yung mga boto ninyo. It's always easy to say na, oh, pagka nanalo kami. Ganon ka-cheap ang tingin ni Dan Fernandez sa boto ninyo. Halagang 5,000. Diba? O, naalala nyo ba yung sinabi ni ano? Sinabi ni Cayetano, Alan Peter Cayetano. Magta-3 taon na po siya. Ano pinangako niya? 10,000. O, nasaan na? Nasaan na yung 10,000 na ipinangako ni Cayetano na ginawa na nga lang meme overtime, di ba? Sa tingin niyo ba si Dan Fernandez lang yan? Gumawa ng mga pangako niyan? Pero papayawan natin sandali itong election violation code.
Under ng Article 22, Election Offenses, prohibited acts. Ano sabi ng vote buying and vote selling? Any person who gives, offers, or promises money or anything of value, gives or promise any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or offers to make an expenditure, directly or indirectly, or cause an expenditure to make any person, association, corporation, entity, or community in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election or to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in the convention of similar selection process of a political party. Diba? Any person who gives promises and money of anything of value. Yung ginawa ba ni Don Fernandez, anong ginawa niya? Hindi ba nag-offer siya, nag-promise siya of money? Hmm. Sige nga. Saan pa tayo? Punta tayo kay Punta naman tayo kay Villar. Panoorin natin ang balita ng bilyonaryo. Video ng panunugod umano niya sa simbahan noong nakaraang buwan, trending na naman si Senator Cynthia Villar. Yan ay matapos manghingi raw ng boto ang senadora kapalit ng lupa sa Las Piñas. Pero para sa COMELEC, talipa ang mga kamay nito sa mga ganitong insidente. Yan ang agenda report ni Hannah T. Diretsahang hinikayat ni Senator Cynthia Villar ang mga botante ng Las Piñas na tumanaw ng utang na loob sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng suporta sa darating na halalan. Malalaman naman namin sa eleksyon kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Pwede raw silang umurong sa desisyong ipamahagi ang isang lupa sa Las Piñas kung hindi sila susuportahan ng mga botante. Sana ipakita niyo sa amin na kami ay susuportahan niyo sa darating na 2025 election. Kasi pag hindi niyo pinakita sa amin, baka magbago ang isip namin ng pagbibigay sa inyo ng lupa. Maanghang ang naging reaksyon ng isang political analyst sa mga pahayag ni Villar. This is so glaring kaya nakakainis. No? Inuulit ko, this is the height of impunity. Na ginawa pa nila ito in public. No? Sobrang kapal ng muka, sobrang walang hiya. Si Senator Cynthia Villar gustong makipagpalitan ng posisyon sa kanyang anak na si House Deputy Speaker Camille Villar sa susunod na taon. Si incumbent Las Piñas Vice Mayor April Aguilar naman nagkasundo sa kanyang inang si incumbent Las Piñas Mayor Imelda Aguilar para magpalitan din ng posisyon sa 2025. Hiwalay ngayon ang Aguilar at Villar camps matapos magpalit ng partido ni na April at Imelda patungo sa NPC mula sa Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Sinusuportahan ng mga Aguilar si Councilor Mark Anthony Santos, ang kalaban ng pamilya Villar sa darating na halalan. Sinabi ng Las Piñas City Assessor's Office sa Bilyonaryo News Channel na hindi isa ang senadora sa mga may-ari ng sityo kung saan siya nag-speech sa viral video. Ito ang sitio Pugadlawin. Kung mapapansin natin, tabi-tabi yung mga bahay at ayon sa barangay staff, nahahati daw ito sa 5 zones. At bago pa man, nagbitiw ng mga ganoong salita si Senator Cynthia Villar, matagal na raw issue sa mga residente ang lupa dito sa Las Piñas. Hati ang sentimiento ng mga residente. Pero ang ilang mga nakausap ng BNC, kilala na raw ang serbisyo ng mga Villar. Maganda siya lakad dito. Pa rin na namong ibutuhan na siya. Bakit? Kay kilala. Si Merlin naman, hindi maitago ang panghihinayang sa matagal ng pagtanggap ng pangako ng mga Villar. Hanggang ngayon, nagkaroon na kami ng anak, nagkaroon na ng apo, ganun pa rin kami. Ayon naman sa Commission on Elections, walang batas na nilalabag ang mga pahayag ni Villar. Pero ibang usapin na raw kung mangyayari ito sa mismong campaign season dahil pwede itong ikonsidera bilang
tayo ay magiging very strict kapag pumasok ang 70 araw sa national position bago ang eleksyon at 45 araw sa local position naman bago ang halalan. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Garcia, Sa ating mga kababayan, nasa sa inyo naman po ang mandato at magsasabi kung kayo ay maniniwala at number 2, kung inyo pong ang tawag natin ay kakagatin yung mga ganong klaseng mga pangako ng mga politiko at mga kandidato. sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na humingi ng pahayag mula kay Villar at ayon sa kampo nito, ayaw na nilang palakihin pa ang issue. Para sa agenda, Hannah T. Definitely, hindi nila palalakihin yung issue dyan, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi mali-mali yung ginawa eh. 'Di ba? Tayo bang mga botante, kailangan nating magmakaawa sa mga politiko na to, knowing that tayo ang naglalagay sa kanila sa posisyon? Anong sabi ng COMELEC? As of this point, hindi sila makapag-file ng kahit ano dahil sila ay hindi pa nako-considered as mga politician or mga candidate. 'Di ba? Guys, kain po tayo. Papasok lang ang kanilang pagiging kandidato once pumasok ang campaign period. So sa mga panahon na to, naglalagay na sila ng may tawag doon eh. Ano yung term? Namumuhunan na sila for the 2025 election. 'Di ba? Kaya ang mananalo lang, guys, na paulit-ulit ay yung mga nakaposisyon. Bakit? Tingnan nyo nga yung ginagawa nila sa mga insertions. Singit sila ng singit ng insertions. Para nakakakupit yung iba sa kanila. Maggamit as campaign funds. Bakit? Ayaw na ba kayong pondohan ng mga nagdo-donate sa inyo? Diba? Ito yung nakakainis na part eh. Right into our faces. Kanya-kanyang pakapalan na lang ng mukha eh. Kanya-kanya na lang, guys. Kanya-kanyang diskarte. Para lang manalo sa eleksyon. Ako nakikiusap sa inyo. Pag may mga ganitong kandidato, ma-viral man yan o hindi, the fact na yan ay nangako sa inyo ng pera at tulong. Kalimutan nyo na. Tandaan yung mabuti. Itong mga to, ginagamit na nilang tactics to. Pero noong mga panahon na sila ay nakaupo, wala rin po silang mga nagawa para sa inyo. Diba? Ano sabi ng isang na-interview? Matagal na pong naandyan ang mga Villar. Nagkaanak, nagkaapo na, wala pa rin nangyari. Sana matuto na tayo. Matuto na tayo. We are not for sale. Filipinos are not for sale. Ang halaga po ng boto natin at dignidad po natin ay hindi halaga ng 5,000, 500, 100 at kung ano pa man. Kailangan po natin ng maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan. No? Lalo na pagdating sa health at saka sa education. Pakiusap. Tigilan na po natin ang pagpapaupo sa mga kandidatong ito. Maawa po tayo sa mga sarili natin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo tungkol dito. Maliban ba dito sa mga napapanood natin, sino-sino pa ba ang mga nangangako sa inyo para lang maiboto sila ulit? Para makapagnakaw sila ulit. Diba?